Bakit natin sinasabing desperado na? Unang-una, ang mga nag-o-organize nitong mga rallies na ito, ang mga sumusuporta dito, maraming kinakaharap na problema. Halimbawa, ang KOJC, Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, alam naman natin na nakakulong yung kanilang si Kibuloy, yung kanilang leader. At wala nang tsansang makakalaya yun. Denied na yung kanyang petition for bail. Nandyan pa yung banta. Nandyan pa yung na posibilidad na siya i-extradite na sa US. So pipigilan nila yan. Ayaw nilang mangyari yan kay Kibuloy na ma-extradite sa US. At kung pwede, ay kung posible na ito ay matapos na ang kaso, at kung ay mapardon ng presidente. So mangyayari lang yan mapardon ng presidente kung presidente si Sara. Ganon din si Joel Villanueva, anak ng founder ng leader ng Jesus is Lord. Ay si Joel Villanueva hindi malayo, posibleng kulong. Kung makakasuhan yan, pwedeng posible yan sa makulong bago magpasko. So kailangan na rin nilang mapigilan yan. Kaya yung Jesus is Lord kasama sa mga grupong sumasama diyan sa mga rallies na yan. Ang Iglesia ni Cristo naman, marami sa kanilang mga kaalyado na mga senador ay may mga kaso. Si Chief Escudero, ito makakasuhan na. Si Jingo Estrada, Joel Villanueva, at mga nabanggit pa. Ang mga dating senador na sila Revilla, Binay, Grace Poe. So marami ito. Mayroon pa raw na mga kakasuhan ayon sa ICI na mga senador. Lahat ito mga kaalyado ng Iglesia ni Cristo. At ayaw ng Iglesia ni Cristo itong mga nangyayaring ito na sa tingin nila mali itong direksyon na ito na maraming tinatamaan sa investigasyon tungkol sa katiwalian. Alam naman natin na ang tagapagpahayag ng paninindigan o stand ng Iglesia ni Cristo ay si Marcoleta. Si Marcoleta, ang mga pananaw niya sa programa niya sa Net25, pati yung mga pananaw niya sa Senado, ay hindi siya sang-ayon na sa direksyon ng ginagawa ng Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson na talagang pinapanagot ang lahat, sino man ang tamaan. So, dito sa mga nangyayaring ito, talagang desperado na sila. At alam nila na makakalibre lang sila sa lahat ng anong inilang ito, kinakaharap na mga problema sa kasalukuyan kapag ang nailuklok ng presidente ay si Sara. Kaya gagawin nila, mapatalsik talaga si PBBM. O kaya, kung pwersahin itong mag-resign. Kung hindi pa rin, patalsikin. People power man, withdrawal of support, o kung ano man. Kaya, talagang desperado na sila dito sa rally na ito, nasisimulan bukas. At tatagal ng 3 days. At kung sa tingin nila, baka ma-develop nila yung sinasabing people power o yung mga pagkilos nila na posibleng tumungo sa pag-withdraw ng military support, gagawin nila ito. Yan yung gusto talaga nilang mangyari. Parang sa kanila taya-bato na ito. Ano ito? Ito na yung kanilang huling baraha. Pag hindi sila nagtagumpay dito, makukulong ang maraming mga senador na mga kasamahan nila. Si Bato de la Rosa, posibleng maaresto na rin yan, madala sa ICC. Baka sumunod pa si Bongo. Baka matuloy na ang impeachment ni Sara sa February. So marami itong mga pangyaring ito na gusto nilang pigilan. Gusto nilang wag mangyari ang mga bagay na ito. At ang kanilang napag-asa ay kapag napatalsik o napag-resign si PBBM o kaya mapatalsik ito, ipalit si Sara. Kaya desperado na sila. Ngayon ang tanong, magtagumpay kaya sila? Sa kasalukuyang sitwasyon, mahirap. Dahil mas karamihan pa rin ng mamamayang Pilipino hindi sang-ayon na maupo si Sara. Lalo na kung ipipilit nila yan sa paraang illegal or extra-constitutional. Haharangan yan, lalabanan niya ng mamamayan. Kaya
kahit pa sila makapagparali ng 1 million ang Iglesia ni Cristo, hindi magtatagumpayan sa tingin natin na mapatalsik ang administrasyon, ipalit si Sara. Kapag ipinilit nila si Sara na iluklok, magagalit ang taong bayan. Mas marami. Kung sila'y makakamobilize ng 1 million, mas marami ang Pilipino na ayaw sa ganong senaryo o sa ganong direksyon. Hindi papayagan yan ng mamamayang Pilipino. Lalabanan niya. At kahit sa military, ang marami pa ring military ayaw ng gulo. Ayaw na nilang mangyari na sila-sila magbarilan katulad ng mga kudeta noong 1987 to 89. Ayaw na rin nila ng ayaw na rin nilang ng mga pinturismo sa militar na napapahamak lang sila. At kung withdrawal of support naman, nasisimula ng Chief of Staff, sinabi na ng AFP Chief of Staff, si Romeo Browner Jr., hindi niya susuportahan ang mga panawagan na yan. Ganun din si DND Secretary Gibo Chodoro, sinabi na rin, wala yan. Kaya, at saka, itong mga military din, ayaw din nila na pumalit si Sara Duterte. Kasi alam nila na si Sara Duterte ay maka-China. Kung si Sara ang magiging presidente, ay ang iluluklok niyang mga opisyal, maka-China rin. Magbabalik yung katulad nung panahon ni Digong na pro-China. Ayaw niyan ng mga military, ayaw nilang bumalik sa ganyan. Kaya, kung sa ngayon titingnan, mahirap, hindi magtatagumpay itong mga pinaplano nilang ito. Tsaka hindi papayag dyan ang sambayanang Pilipino. Kapag pinilit nila yan, mga military junta, iluluklok si Sara, kikilos ang mamamayan dyan at mas maraming mamamayan yan. Halimbawa ang simbahang Katoliko, hindi papayagan yan. Mas marami ang ang mga Katoliko kaysa sa alinman dyan ng mga sikta ng relihiyon na nananawagan ngayon ng rally itong November 16 to 18. Kahit sa politika, mas marami ang mamamayang Pilipino na papayag, na hindi papayag na si Sara na ang maging presidente o kaya lalo na kung military junta. Wala. Hindi yan suportado ng mayorya ng ating mga kababayan. Kaya kahit pa makamobilize sila ng marami sa Luneta, kahit pa makamobilize sila sa EDSA People Power Monument, hindi yan magtatagumpay. Kung sa ganitong latag lang ngayon ng sitwasyon, hindi. Hindi magtatagumpayan, malabo. Hindi mapapayagan yan ng mamamayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.